Okay, module. Nandito set tayo sa differential amplifier. And I think ang bias current o 1. Okay, so ito yung pinadala ko doon sa task 3. Ganito yung task 3. Okay. Sige, papagawa ko na sa inyo ngayong araw na ito. Ito, so meron kayong team. Template lang ito so lagyan nyo yung team and so on. I think nandoon yun. Tapos ito, fill upan nyo yung consultancy table. Ito yung LTES Spice simulation. I-runin nyo ito. Tingnan niyo. Tapos ito yung LTES Spice drawing o 741 main current bias. Kung gusto nyo matuto paano mag-drawing nito, nandun yun sa I'll show it to you. Dito. Okay. Nasa lang yan. Okay. Isara ko muna ito. Sara ko ito. Sara lahat yan. Module. Differential current. Nandito sa data. Variable. Ito yung variable. Okay. Active, passive. Nakikreate din ng variable. Ito yung command sa paggawa ng to make the latex figure. So begin circuit, American draw. Pwede nyong gamitin ito tapos bago-baguhin lang ninyo, may makikita kayo ng pagbabago. Maybe I should also put the hindi ko yata nailagay dito yung sa literature. Merong mga reference manual yan. Actually, yung manual nito, pag pinindot mo yung latex reference manual, teka, hindi lumabas. Reference manual, ayun, ito. Nalabas sa ganito, paano? Nandito yung mga command. Okay, that is beside the point, Okay, that is beside the point. Ito kasi na-gradean ko na ito 5 na lang. Pagelan, Lester, Angelica, Pamplona, Gian. Diba 100 na ito? 1, 2, 3. Tapos yung dalawa. Okay? So that will be okay. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Nakalimutan ko Okay. Ito yung pag-drawing kung ito-drawing. So this is the thing. Okay? Now, nakikita niyo may mga number yan, ganyan. Q1, BBE, BBE. Yung mga variable na yan, na-create na yan. Na-create na yung variable dito sa variable. So, takpan muna natin ito. Let's go to the okay. Bias current O1. Okay, so sa variable nito, which is sa data, nandito yung variable. As I have told you before, ito yung mga pinang-create ko gumawa ko ng function para madaling mag-create ng So, kapag tinignan nyo yung meron pa isang associated file ito Okay? Yung bias current algo. Okay, ganito Nandito na yon. Nakasulat yung mga equation dito. Okay? Pagbukasin nyo ng Tapos,
nakalagay dito, create yung algorithm para ma-solve yung IQ10. Yan ang sinasabi. Ito, nineglect mo yung IBQ13 and IBQ11. So, parehong zero yan. Tapos, Q10 and Q12 lang ang transistor mo. Pwede mong, pinapakita ko siya sinusulat ang equation na ganito. Ang purpose niyan is for you, sandali i-restart ko yung kernel kasi minsan ganyan may lumalabas not defined. Okay, so this could run is standalone. Okay. By the way, yung layout nito R layout. If you see the window layout, ito ginamit ko, R Studio layout. Okay. So, i-run natin ito. Okay. So, ang gagawin mo lang dyan, sinusulat mo yung equation. Yeah, binigay ko na sa inyo yung equation. Yung susunod na activity natin, ikaw na gagawa ng equation. So, binigay ko lang equation. So, step by step, kaya may separate na ganyan para nakikita dito sa ibaba yung buong equation. Okay. Okay. Yan. Equation 4. Paano sinusolve isa-isa ito. Okay. Yan. So, until you got the final equation 6. Okay. Sa dami equation ito ng mga equal, what you are going to do is, you will just create an equation na isa lang ang variable, which is IEQ10. Usually, ang ginagamit, IEQ10. Madali kasi. May 30 na doon, so, hanggang doon lang pala ito eh. May 30. Okay? So, based on this equation, you will do your algorithm. Okay? Now, when you do your algorithm here, okay, ang isang technique naman dito, ang ini-neglect mo IBQ13, pero i-consider mo effect ng IBQ11. Pero yung IBQ11 tsaka IBQ10, equal lang yon, pareho naman sila eh. So, ito yun. Then, gagayahin mo lang ito. Create mo rin yung algorithm dyan. And then, pagdating mo sa Q2, Q13, and Q12, nandito ka na. Diyan, nandito ka na. Binigay ko rin yung equation dito, no? Okay? So solve nyo yung IEQ13 dito. Okay? Yun ang kukwentahin mo. Alright? So, marami kang makukuha dyan. Tapos, dahil sa alam mo na yung IBQ13, ulitin mo uli yung Q10, Q11, Q12, Q13, ulitin mo uli. Tingnan mo kung may pagbabago. Kung minsan, nakita ko dito parang hindi nagbago yung original na computation eh. So, parang approximation lang talaga. Okay? And then, kapag gawa mo, ulitin mo uli yung Q13 and Q12, tingnan mo uli kung may pagbabago. Okay? So, pwede niyong gawin ngayon? What do you think? Tingnan natin. Hello? Okay ba? Sige, tanungin ko nga by team. Okay. Okay. Alisin ko muna itong please. Please and please. Okay. So, irregular polygon. Ano sa palagay mo? Nib, lat. Hello? Nib? Pwede na yung gawin to?
How about Bea? Bea Arjete. Hello? Bea? Are you there? Hello, Bea? Bea, can you hear me? Oh, nawala na. Uh, yes, Desiree? Anything? Si Bea. Wala si Bea. Okay. Uh, Paul. Paul Peralta. Hello, Paul? Are you there? Good Can afternoon you po, hear sir. me? Yes. Uh, ano? Pwede na ninyong gawin? I'm sorry, sir. Yung ano? Yung yung TAS 03. Oh, not yet, sir, unfortunately. We haven't started that yet. Ah, you haven't downloaded it. Yes, sir, not yet. Okay. Where are you now? I'm currently in the dorm, sir. So wala may internet ba kayo ngayon diyan? Wala. Yes, sir. I could Do you download have it. Yeah, I think you have the internet because we are talking. Sorry, Okay. sir. Yeah. Okay. So, try to download and try it. Okay. Got it, sir. Got it, sir. Yeah. I want you guys to try. Okay. Anyway, iniisa-isa ko lang ito. Ang dinadahan-dahan ko lang muna. Yung kasunod ito medyo challenging. Okay? Ah, thinking process yan eh. When you see a circuit like this, uh, pinakita sa yung diagram, walang computation, and then you need to do assessment. Okay? In real life, if this is 30 volts, what I used to do is I neglect this BBE, I neglect this BBE, I estimate the current through R13 by uh, the value of resistor, dinivide ko yan sa 30, and then that is my current. Then, I could say that whatever current that flows in R13 is the same current that will flow in Q11. In this way naman, iba naman to. So, I will estimate that this one is not a one-to-one ratio current. So, the current here is different from the current here. So, the BBE is here. So, there is a resistor that limits the current. Okay. So that is a different matter. So the transfer function here is different. So you will be familiar with this. All right. Now, if I show you the circuit, the original circuit, this is the RM741. There, this is the one. Uh, I'm doing a walkthrough for you. I'm showing you how to compute the current through Q10. Q10. Of course, you cannot do this immediately. Okay. One thing you should know is you can simplify this one at a time. Remember, Q13 is current generator. So that means whatever voltage is here, the current is the same. Right? So this way, Q11 is also a current generator. It is supplying this. Okay. So that is why we can uh, create the uh, this one. Okay. So that is the current generator.
ito naman current generator, and this is the main circuit. So you can compute this one. Now maybe when you go to work and diagram are laid out in front of you with so many transistors. Now it's not anymore transistor. That was during my time with so many transistors. That's why I used to troubleshoot those transistors, those board. But this time you cannot see anything anymore. It is all chips. Uh, but anyway, you might be able to see some circuit still similar to this. All right. So that is the idea is just taking a look at this. More or less, you will know the cause and effect, the current. Okay. So the technique is you will learn through exercise. You will learn through exercise of this sort. Okay. So just follow this one. Now there are programs that I embedded here so that it will be easier for you. Example, I only write here system active. So symbol active. So you will create the symbol active. Uh, you have transistor 10, 11, 12, and 13. Only the four transistor. Yet, when you run this particular code, all the symbol that you need will be generated. Okay, that is the one. For resistor, passive, this one, R4 and R13. So they will give you the symbol for the voltage across it, the current across it, and the symbol of transistor itself. That's why when you do this, you can directly write IEQ10, IER13, IEQ12. So the emitter current of transistor Q12, the emitter current of transistor Q10, the current through the resistor R13. You can also write uh, base emitter voltage of Q10, then you have also base emitter voltage of Q12. And from there, you can just type it. All of these are symbolic. And after you compute, some are numerical. When there is an N, that means it's numerical, not a symbolic. So you end up with an equation like this, 6. And of course, the best way is uh, you will guess what is the value of IEQ10. What is the value of IEQ10? Okay. The best way to guess is estimate the minimum and the maximum. Okay. Maybe I should ask somebody. Okay. Maybe who is available? Let me check this one. Oh, maybe I will ask. Rather ask the amplified. Axel Evangelista, are you there? Yes po. Okay, good. Axel Evangelista. What number? Amplified. Just a moment. I will just fix my scoring. Amplified. Okay. Okay. So I'll just give you 5 points right away. Just a moment. Okay. Now, this is my question. Ano? You can see the circuit, right? Can you see? Hello, Axel? Yes po. Okay. Now, the current IEQ is in terms of this, so you will estimate the current. IEQ is almost the same the current through
R13. It's almost the same. Now my question is, you will be guessing, because the equation here, you will be guessing the IEQ until it until the left hand side of the equation is equal to 30. That is the algorithm that you're going to do. My question is, since you're guessing, you cannot guess all the value of IEQ 10. There must be some range. So, what could be the minimum? So, I will go here, minimum IEQ 10. Oh, ano sa palagay mo? What could be the minimum IEQ 10? When is the IEQ 10 minimum? Oh, okay. Yun lang maximum. When is IEQ 10 maximum? Okay, maximum muna. Kailan magiging malaki ang current ng IEQ 10? Maximum, ha? By just looking at the circuit. Ano, Axel? So you will be guessing maximum current ng IEQ 10, and then you will also want to know the minimum, so that you will try value from minimum to maximum. Correct? Is that right, Axel? Yes po. Okay, so tell me, what is your guess for the maximum R13? For maximum IEQ 10. How would you compute that? Okay. Maybe you cannot see it by looking at the schematic, but maybe, how about looking at this equation? Okay, can you see the equation? 300 IEQ 10, this one, okay, this is log, so dalawang log. So, kailan mo pwedeng sabihin na maximum yung IEQ 10 mo? Kasi ito, base emitter voltage ito eh. Ito, base emitter voltage. Tingnan mo mabuti dito yung ano ang equation nito. Okay? Yung unang-una. Okay, EQ10. Ito. O ano, nakita mo na by just looking at the equation here, para mo ma-estimate yung maximum IEQ 10. Pag po ang voltage po ay equal to 30 po. No, tama. Pero paano mo ma-estimate yung maximum IEQ 10? Gagawin mo, di-disregard mo itong buo. Maliliit ito. Yung voltage mo 30. Ito yung voltage nito is 0.6. Ito, 0.6 di 1.2. So, ang maximum na IEQ 10 mo will be 30 divided by 39 K. Tama? Tama ba? Yes po. Okay, so that's how you estimate. So, siyempre, hindi nalalampas yun. So, sasabihin mo, IEQ 10, meron ka naman 30 volts. So, di-divide mo siya ng NR13. Di ba? So, yan ang magiging maximum current mo. Okay? Paano mo kukunin yung minimum? Minimum.
Ano gagawin mo? Okay, pwede mong sabihin, ito BBE, 'di ba? Yung mga BBE is about 0.7, 'di ba? O 0.8, 'di ba? 0.7. Agree? Tapos ito Yes po. 0.7. So pag pinagsama mo yung dalawa, 1.4. Okay? And nag-estimate ka lang ng minimum eh. So kung gawin mo tigwa 1 volt yan, ano lalabas? 'Di ba? Ang minimum will be 28 is less NR13. Correct? So ngayon, alam mo yung minimum tsaka maximum, ano gagawin mo? Gagawa ka ng listahan ng values ng IEQ na itatry natin sa equation nito. Correct? Tama ba? Yes po. Okay, so pwede niyong gawin to. Gawin na niyo ito, simulan ninyo. So, sasabihin natin na sabihin natin na range. Range IEQ10. Pwede natin gawin na ganyan yan eh. So, linear space. So, kunin natin na minimum IEQ10. So, hanggang sa maximum IEQ10. Okay? So, sabihin natin na i-loop natin ng 1,000. Yan. Marami na yan eh. Okay, so anong gagawin natin next? So, gagawa tayo ng loop na trial. So, for I in range, okay, 1,000. Ito na ngayon. Meron tayong gawa muna tayo ng temporary value. Okay? At alam mo natin yung equation 6. So, sasabihin mo, equation 6. At alam mo yun ay left-hand side. At isa-substitute mo yung, papalitan mo yung IQ10 niya ng range IEQ10 I. Alright? Tama ba? So, titingnan mo. Kasi kapag pinilitan mo siya, kailangan mag-equal siya sa 30. So, hintayin na, lagay tayo. If TMP is greater than 30, okay, edi sabihin mo na yung NIEQ10 will be equal to ito. Dito, yan ang magiging equal niyan. Control C, Control B, alright. Yan ang magiging equal niya. Okay, siyempre, gusto mo rin makita yung print, pwede mong i-print ito. Print. I, tapos sabihin natin na lagyan natin para makita natin IEQ10 equals, comma, NIEQ10. Okay. Yung N, yung numerical value. And then, siyempre, sabihin mo na ano yan, i-break mo siya. Break mo yung loop. Okay? Agree? Okay, tingnan natin to Pag niran mo ito isang buo, alright? Press F9. Anong mali? Invalid syntax. Bakit ako nagkaroon ng invalid syntax doon sa linear space? Kasi naglagay ako ng colon doon. Hindi ako dapat maglagay ng colon. Okay. Alright. So, i-run natin ito F9.
Oh, 230 IEQ is equal to 0.000729. Okay? Tingnan natin doon sa in-estimate mo dito. Tingnan natin yung maximum. Ano yung maximum? F9. Okay? 6.9, ano? Ano yung minimum? So, is in between, di ba? 717. So, maximum. So, you can guess. Pwede mong hulaan. Okay? Ano say mo diyan? Kayang-kaya ba? Yung susunod na ito, kayang gawin? Ito naman, neglecting IBQ. Pero, hindi mo, dito kasi nineglect mo yung nineglect mo yung IBQ 13 and IBQ 11. Ito naman, okay, so, Axel, nasa iyo ba yung PC mo dyan? Yes po. Okay, so, pwede mong i-create, ito naman, nakita mo ba yung mga equation nito? IR13 is IE, isa-isahin natin to Okay. Kasi yung original, wala tayong kinuhang current dito sa base nito. So sinabi natin yung IEQ, yun ang dadaan sa R13, yun ang dadaan sa R13 at yun ang lalabas sa IEQ. Wala tayong kinuha na current dito. Ginawa natin 0 ito sa base. 0 yon, kaya IE lang ang tatakbo na diretso. Agree? Agree? Ngayon, sasama mo itong IBQ 11, pero ito 0 pa rin yan. Isa-isa natin. Sasama mo IBQ 11. So, paano nangyari? Di yung IR13 is IEQ 10 plus IB 11. Paano nangyari yon? IEQ 10, lalabas ito IC. So, may IB doon, lalabas ito IEQ 10 pa rin yun. Nadagdagan ng IB dito. So bali, lumalabas, nadagdagan siya ng IB dito. Agree? Ngayon, ano yung IBQ 11 natin? IBQ 10 tsaka IBQ 11 pareho lang. Kasi pareho sila ng BBE. Okay? Nakita mo, nakakonect silang pareho sa BBE. Alright. Now, kailangan yung IBQ 11 mo, in terms of IBQ 10. So, IEQ 10, dinivide mo ng 1 plus NHFE PNP. So, IE na yon. Ngayon, yung IR13 mo, idadagdag mo ito dito, kaya lalabas 1 plus 1 over 1 plus HFE PNP. So, yun. Yung R13 mo. Ngayon, yung IQ12 mo, dahil sa yung emitter mo, galing dun sa R13, so pareho dito. So ngayon, ito ngayon magiging equation mo, 15. Okay? Makikita mo dito. So medyo kamukha rin yan. So gagawa ka ng algorithm para dyan. Okay? Kaya mo na. Subukan mo ang gumawa dyan. Naka-open ba yung spider mo? Opo. Sige, try mo nga. Try natin dito. Gumawa ka at saka tingnan natin. Hintayin ko na lang. Okay? So, nasa may papagawa ko sa'yo, gagawin ko na itong 20. Alright. Okay. Ano, may katulong ka ba dyan?
May tutulong ba sa'yo? Sino bang pwedeng tumulong diyan? Erin Joy Bello. Hello, Erin. Hello, Erin. Nandiyan ba si Erin? Okay. Si Christian Mandigma. Hello, Christian. Wala si Christian, ano? Yes po, sir. Yeah. Open ba yung laptop mo? Can you... Yes po, sir. Okay. Can you do the same thing? Tinignan nyo kung ano, kung makukuha nyo yung ano, yung algorithm. Okay? Si Erin, nandyan na ba si Erin? Erin Joy, hello? Erin? Yes po, sir. Okay. Kaya ko tinatanong, open ba yung laptop mo? Naka-laptop ka ba? Kung naka-cellphone lang. Naka-cellphone lang po. Pero may laptop ka. Meron po ay ginagamit po ng kapatid ko ngayon. Okay, so susubukan gawin ni Axel at saka ni Erin kasi pareho silang may laptop. Titingnan mo na lang yun later, okay? Okay po, sir. Si Mary Joy Between, are you there? Yes, Mary Joy. Teka, hindi kita marinig. Yes Unmute. po, sir. Nandito po. Open ba yung laptop mo? Apo, open po. Sige, paki-try mo. Nasundan mo ba yung discussion kanina? Medyo po, sir. Okay. Sige. I-try mo. Kamukha lang ito nung nasa itaas eh. Ayan, no? Alamin mo yung maximum, minimum. So, pwedeng pareho na ito. Ito na lang ang gagawin mo. Of course, hindi na equation 6 yun. Equation 15 na yun. Okay? Sige, i-try mo. And then, si Janine Riel. Hello, Janine. Yes po. Nandiyan ka. Bukas ba yung laptop mo? Yes po, sir. Sige, pakigawa na rin. Pare-pareho kayo. Okay? Sige po, sir. So I'll just spread this grade para sa buong team. Okay? Alright. So, habang ginagawa nila yon, yung iba naman, may tanong ba? Okay, tanong natin itong si Electrocoders, Alvin Dapdap. Hello, Alvin? Alvin, are you there? Yes po, sir. Okay. Do you have your laptop now? Yes po, meron. Okay. Nasundan mo ba yung kaninang ginagawa ni yung ginagawa namin ni Axel? Medyo nasusundan po. Okay. So, subukan mo nga gawin yung algorithm. Tingnan natin kung makukuha mo. Gawin mo muna itong una. Ito, ayan okay. Gawin mo muna ito. And then tingnan mo kung magagawa mo dito sa susunod. Okay, may dinagdag. Okay? Okay? I-try mo. Okay. Sino ba yung nakausap ko ngayon? Si Electrocoders. Si Alvin. Alvin Dapdap. Okay, so bigyan. Wala dyan si Di Chavez. Si Pritz Di Mano. Hello, Pritz. Hello, Pritz. Yeah, may laptop ka dyan? Naka-cellphone lang po ako as of now. Sige. Tingnan mo na lang yung ginagawa ni Alvin. Okay? Okay po. Maybe after the ask for the file. Pero meron kang laptop dyan meron kang sariling laptop? Meron po. Ginagamit lang po ng kapatid ko as of now. Okay. So,
hingin mo na lang yung file, itatry ni Alvin, and then share, and then i-run mo just to test, okay? Pagkatapos tingnan nyo kung pareho ang sagot nyo dun sa LT Spice, okay? O sige. O baha dito si ano eh. Let me hear, Eliza. Hello, Eliza? Open ba yung laptop mo? O, nasundan mo kanina yung discussion, yung paggawa ng algorithm? Bakit yung sagot niyo puro medyo? Kailangan sabihin lang ninyo na okay, kung may try mong gawin, ha? Okay? Kaya-kaya mo yan. Okay? Sige. Bibigyan ko na kita ng credit dyan na 20. Try mo yan, ha? Okay. Sino pa ba yung pwede nating testingin? Okay. Micromaker, si Angel Espiritu. Hello, Angel? Hello po, sir. So, open ba yung laptop mo? Opo. Okay, can you try doing the algorithm? Opo, sir. Sige. Bigyan din kita ulit dyan ng 20 points dyan para... Okay, so hopefully yan din yung gagawin nyo doon sa task 3. Yan eh. Yan na yan eh. Parang sinisimulan lang natin. Titingnan natin kung kukunin ko yung algorithm ninyo, kukopihin ko, paandarin ko dito sa akin. Okay? Siguro it will take some time. Micromaker, ano? Si Eliza Laguardia, hello? Hello po. Do you have your laptop open? Yes po, sir. Okay, can you try the algorithm? Solve the second kasi ang pinakita ko lang kanina yung solution dun sa una. Ito. Nineglect lang natin yung ang nineglect natin yung IBQ 3 and IBQ 11. Ngayon dito sa pangalawa, sinama na natin IBQ 11 which is we say IBQ 10 din yon. At ang equation natin is equation 15. So ito yung equation 15, gagawin mo ng algorithm. Okay? Okay po, itatry po. Sige. Try it. Let me know also kung successful. Okay, so 20. May point ka na agad sa akin, 20. Si Red Chester Makaray. Hello. Red, are you there? Nandiyan pa ba si Red? Hello? Okay. 1 hour na yung nag-pass. Okay, so mag-i-stop recording and start recording uli. Okay, punta ako sa stream para okay? Okay, sino ba kausap ko? Red Makaray, are you there? Hello? Red? Hello? Wala pa ha. Si Miguel Justin Manalo. Hello? Hello po, sir. Sir Miguel po yun. Miguel ba yun? Sadya po wala po yung U. Okay. Akala ko mali spelling ko eh. Pero ang pronunciation, Miguel. Okay. Yes po. Sige. Okay, thank you. Kasi
parang foreigner yung pangalan mo eh. Yung spelling. Okay, so do you have your laptop with you now? Yes po, sir. O sige, ano sa palagay mo? Can you try the algorithm? Yes po, try ko po, sir. Okay. Sa ngayon, Miguel, binibigay ko yung equation para you have an idea. Yung susunod na gagawin natin, baka next week, walang equation. Anyway, palagi ko magagawa niyo ito, task 3. Okay? Tapos, yung susunod, maliit lang yung gagawin pero walang equation. Tatry ko kung magagawa niyo ng equation. Okay? Okay ba? Miguel? So, lagyan na kita ng credit dito. Paandarin mo sa laptop mo. Okay. Si Lord Deline Reyes. Hello, how are you? Hello po, sir. Oh, Dinig po ba? yeah, dinig ko. So, meron kang nandiyan ba yung laptop mo? Yes po, sir. Okay. So, itry mo nga yung mag-create ka ng algorithm. Bale, Kagaya po nung previous, sir, or yung panibago po. gusto ko, diskarte mo. Hindi sa akin, yan sa'yo. Kung ano yung naiisip mo. Okay? Okay po, sir. Madali naman matest yan kung umaandar eh. Pupuntahan lang natin ito eh. O, ito, di ba? Pag niran mo ito, makikita mo naman yung eh. Okay. So, isara muna natin itong isa. Tile vertically. O, makikita naman nyo ito eh. I-run mo lang ito. Makikita mo na yun na yung caret. Ngayon, pag gusto mo yung numero na makita, makikita mo doon. Ayun. Alright? Alright. O kaya, kung gusto mo, ito yung tingnan mo. Yung emitter, yun. Yun eh. Okay. So, yun. Okay? So, that is one way to check. Okay? So, testing ko nga uli na isa pa dito sa itaas. Okay. Okay, si Byte. Hello, Marcus? Are you there? Marcus Karinungan? Hello? Yes po, sir. Okay. So, could you try the algorithm? Create ka ng algorithm. Tignan natin kung magpapareho tayo ng sagot. O kaya, pareho doon sa LT Spice. Okay? Can you try? Sir, Okay, sige. nagkakatsa pa po ako kasi late po ako naka-join sa klase. Okay. O sige. Anyway, try to catch up. Okay. So, i-open mo lang yung ito. Pwede mo i-open yung file. Yung siguro mas maganda, i-open mo na itong mo. Itong okay. Task 3, teamwork. Yun eh. Ito. Task 3. Teamwork. Okay, yun. Tapos buksan mo yung bias current algo 1. Okay? Okay. So walang laman yun. Puro blanco. Nagkaroon ng laman dito kasi nag-discuss tayo. So dahil sa hahabol ka, ilalagay ko ito sa chat box, kopyahin mo. Okay? Okay, so ilagay ko ito sa chat box. Okay. Yan. So, pwede nyo kopyahin yan para
i-try ninyo, i-run ninyo. Tapos, ang gagawin nyo, idadagdag lang nyo itong isa. Kasi kanina, hindi kasama yung IBQ11. Sasama lang nyo yung IBQ11. Ito yung equation pag sinama yung IBQ11. Tapos, ang gagawin mong algorithm is para sa equation 15. Okay? Ayos na? Ayos na, Marcus? Okay. Yes po. Okay. Si Kim Harold Marasigan. Hello. Hello, Hello po, Kim. Okay. Do you have your laptop with you? Yes po. Nasaan ka ba? Nasa bahay o nasa eskwela? Nasa bahay po. Okay. So, kung nasundan mo yung kanina, gawin ang gumawa ka ng algorithm para dito sa equation 15. Okay? Okay po. Okay, so tinanong ko dito ano yung maximum tsaka minimum. Nakalagay dito sa chat box yung original. Pwede mong pagkopyahan ito, i-apply mo na lang dito. Okay? So alamin mo kung ano yung maximum, minimum. I think pareho lang sila eh. Then i-try mo. Okay? Of course, kung magkaroon ka ng problema, yun ang pag-uusapan natin. Okay, Kim? Okay po. Okay, sige. Tingnan natin. Ay, bakit 20 yun? Okay, 20 points. Lester, Nuki. Hello po, Okay. sir. Nandiyan ba yung laptop mo? Wala po sa akin for now kasi po is hindi ko rin po kasi magamit at wala po kaming internet. So nakadata lang po ako. Pero po mamaya tatry ko. Naka-data ka. Apo. Actually, alam mo ba yung laptop mo, pwede mong gawing tether? Apo, Yung yung sa data? hotspot po. Sa hotspot. Oo. Mahina po kasi dito ang data. Na kukonsume po lahat. Nauubos lahat. Apo. Siguro na-download mo na yung no? Yung sa po, sa Bias, na-download ko po kagabi. Yung sa okay, Bias. Yun din okay. po ba yung nasa task? Hindi ko pa po kasi nabubuksan yung sa task O3. Inayos ko lang yun. Pero sige po. yung sa bias, yun din yun. Sige po. Kasi inaalis ko yung ginawa kong algorithm eh. Sinend ko uli yan para ano tawag yan? Para makagawa ko ng sarili. Pinapakita ko lang yung algorithm ko kasi simple lang yun. Pero of course, gusto kong matuto kayo na gumawa ng sarili. Okay? Sige po, so, sir. itry mo kung Thank you po. makukuha mo. Okay? Apo. Sige, Thank thank you you. Sige. Siguro palagay ko masasubmitan niyo ito. Okay, 20. Sino pa yan? Yung huli. John, Kyle, Reyes. Hello, are you there? Yes po, sir. Hello. May laptop ka dyan? Meron po. Okay, may internet. Meron po. Okay. Sige. Pakigawa. Okay? Okay. So, pag nagawa niyo yan, madali na niyo matapos ito. Kasi, pare-pareho lang yan eh. Maniwala kayo sa pare-pareho yan. Ito. Ang gagawin naman niyo dito is, teka, nalagyan ko ba ng puntos ito? Okay. May puntos sa ito. Tatanungin ko na lang susunod si Quintessinial. Quintessinial. Si Amplified. Natanong ko na yata si Amplified yata. Hindi pa. Okay. Sige. Si Desiree Acosar. Hello, Desiree? Yes po, sir. Nandiyan ba yung laptop mo? Apo. Okay, so, can you try?
Yung algorithm, gawa mo lang ng algorithm itong equation 15. Tatry ko po. Okay. Sige. Good. Okay. Si Syra. Syra. Hello. Hello po. May laptop ka dyan. Palagi ko. I hope may laptop ka dyan. Meron Okay? po. Okay. So, try mo nga gawin yung algorithm ng equation 15. Makukuha mo Try yung ko po. pilot. Okay, sige ha. May 20 points na yun dyan ha. Okay, si Hazel Mendoza, hello? Yes po, sir. Yes, nandyan yung laptop mo? Wala po ngayon gawa ng nasa biyahe pa po ako. Nasa biyahe ka Pero pa? hahabol po ako. Apo. Sige. Tanong-tanungin mo na yung kasama mo dyan, okay? Apa. Thank you po. Kopya-kopya lang yan eh. Ang importante, pag kinopya mo, alam mo paano maandar. yun ang importante. By the way, hindi masama mga kopya. Ang masama, yung nakaw. Ang nakaw ganito, simple lang eh. May ginawa yung isa. Kinuha mo, siyempre, kukopyahin mo eh. Undeserved kinopya mo. Pagkatapos, pinag-pretend ka, yung gawa niya, gawa mo. Yun ang stealing. Pero kung kinopya mo lang para malaman mo paano gawin, at sinasabi mo naman na ito kinuha ko kay Kangino, ano yun? Hindi cheating yun. Hindi pandaraya yun. Wala tayong magagawa sa panahong ito sa dami ng knowledge eh. Sa totoo lang, ako yung numero 1 kopya ng kopya eh. Halos lahat ng mga algorithm ko dito kung saan ko nadampot eh. Nasa internet, pag may problema, ito solusyon, kinukuha ko yung solusyon. Siyempre, nililista ko kung saan ko kinuha. Yan lang naman. Just to tell them na sinasite ko naman kung saan. Kasi baka sabihin at minsan ako naman nagko-contribute ng solution. Ganun. Yun lang ang kailangan dyan. Okay? Sige. Kyle, sa Monte, Kite Valerie? Yes po, sir. Nalito ko, akala ko pangalan ng lalaki. At least, mas maganda nakakausap ko kayo. Okay. Nandyan yung laptop mo. Yes po. Sige. Gawin mo yung algorithm. Kaya ba? Kayang-kaya ba? Tatry ko po, sir. Susubukan po. Okay. Kayang-kaya mo yan. Thank Okay. you po. Hopefully, pag nabigyan ko kayo ng konting teka, si Kite, nandito ka na pala. Sabi mo, naka-scholarship ka. Okay. Iwawan ko na ito. Dumating ka na pala. Hindi. Kahapon yun. Kahapon pala yun eh. Nandito ka na pala eh. Okay, 20. Pero ito, si Marcus, nandito na pala eh. Di dapat mayroong 1 dyan. Okay. So, nakakausap ko na itong team. Hexacore, Paul, are you there? Kagira nakausap na kita eh. So, bigyan lang kita ng credit dyan na 20. Okay, Paul? So, I will ask the member, si Adrian Canlubo. Hello, Adrian? Hello, are you there? Adrian? Wala. Mamaya na lang. Si nasa biyahe pa, Si Ian. Okay, si Marie Antoinette Flores. Hello. Marie, are you there? Baka Marie? Wala. Okay, si Maria Angelica Mendoza. Hello. Angelica Mendoza, hello.
by the way. Mag-type ka ako dito, baka hindi na ninyo ako naririnig eh. Can you hear me? Sometimes nawawala yung audio eh. Can you hear me? Hello? Sarah? Yes po, sir. Okay, sige. Naririnig po. Okay. Wala si Maria, no? Okay. Hindi available si Desiree. Hello, Desiree. Nandiyan ba si Desiree Acosar? Hello, Desiree. In essential po. Oh, yeah. Okay. Nandiyan ba yung laptop mo? Are you using your laptop now? Hello, Desiree. Nakamute ka. Sir, si Yeah. Angelica po ata ang kausap nyo. Angelica ba yun? Sorry. Saan ba si Desiree? Okay. Angelica. Hello? Hello po, sir. Good afternoon. Naka-laptop ko ba ngayon? Hindi po, sir. Nasa dorm po ako ngayon. Wala. Yung laptop ko po nasa Kalaka. Nabagyo po doon. Kaya hindi ko po nadala sa dito po. Sa Batangas. Siguro sana hindi naman nasira. Hindi naman Okay. po. Okay. Now, once available, try to communicate with the team. Tingnan natin kung anong magagawa. Okay? Okay po, sir. Sige. Okay. Thank you. Nakausap ko na pala si Desiree. Okay. Who's this? Si Marie Antoinette Flores. Hello, Marie? Are you there? Hello, Marie Antoinette Flores. So, wala dyan. Okay. Nandito po si... Sino? Si Marie? Opo, sira lang daw po yung mic niya. Okay. Umiiyak. Okay. Sige. Please try to make an algorithm. Okay? Algorithm. Sige. Algorithm. Okay. So, maybe teka muna. May laptop ka ba? Do you have a laptop, Marie? Meron naman. Kaya lang hindi siya available ngayon. Hindi siya available. Okay. So, work on it. Work on it, Okay, so lagyan ko na lang ng credit dito. Trabahuin na lang niyo ito, no? So, meron kayong assignment eh. Hindi ko nakausap si Ian Pajilan. Hello, Ian? Ian Pajilan, are you there? Hello, Ian. Wala may po ako laptop. sa amin. Wala kang laptop ngayon? Opo, nakinapon lang po ako. But you own a laptop? Opo, pero hindi ko po dala. Okay. So, work on it, okay? Sige po. Na lang dito na. Opo, Okay. Consult your classmate, okay? sige po. Si John Quincy. John Quincy Cantuba. Are you back? Are you back? John Quincy? Hello, John. Hello, John. Wala pa. Okay. Punta tayo di sa OMSIM. Si OMSIM. Bea Arjete. Hello, Bea. Hello, Bea. Nandiyan ba si Bea? Hello. Okay. Yes. Yes. John Quincy Cantuba. Okay. Nandiyan uli si okay. Do you have your laptop? Do you have your laptop with you? Teka.
Ah, sorry po, nasa biyahe pa po kami. Sabay, wala po. Okay, just work on it, okay? Just work on it. So I'll just give you. Sino ba yung kasama si John Quincy, si Bea, Arjete, nasa biyahe daw. Nasa biyahe pa, okay? Simply work on it, okay? Alright, no problem. Sa bahay po, lahat. Okay, sige. Buti na kahit nasa biyahe, nakakausap kayo. Si Martom. Hello, Martom Atienza. How are you? Martom? Oh, nasa biyahe na rin? O ano? Martom Atienza. Okay, wala pa. Okay, si Sar Ivan Joseph A. Casas. Yes. Do you have may laptop ka? Nandiyan ka ba? Hello? Nakamute ka yata. Nakamute ka. Hello po sir, am I audible po? Yeah, audible. Narinig kita. Do you have your laptop with you? Yes po, pero currently yung laptop kasi po yung PC rather po ay medyo nagbabagal-bagal po since po pinaayos ko din po to after ng bagyo. Okay. So, Following din po dun sa ano po, pero baka mag-log po ako sa Meet. okay. Sige. Try to work on the algorithm. Okay? Okay. So, tingnan din niyo yung task na pinadala ko sa inyo kasi ang deadline nyo next week eh. I think you will do it easily. Okay? Sa tansya ko, kayang-kaya nyo kasi nakita ko yung gawa nyo nung una eh. So, iniisip ko, as I present one design after the other, gamay na gamay yung paggawa ng algorithm. Yun ang ano, yun ang tinitrain ko kayo doon. Okay? Manuela Nadera. Hello, Manuela. Sir, kasama po ni Miss Manuela si Bea po. Parehas din po sila pa-uwi po ng Quezon. Sige. Ilalagay ko na lang dito na 20. Lance Villarreal. Lance, hello? Are you there, Lance? Lance Villarreal. Saan mo si Lance? Oh, hello. Nandito ka eh. Hello, Lance. Hello. Okay. Baka hindi magkaroon ng communication. Okay. So, this is a good also to, irregular pentagon. Niblat. Nib, hello. Hello, Nib. Nandiyan pa ba si Nib? O kaya si Jasper. Jasper Lebato. Hello. Si Mark Lester Lebator. Mark Lester, are you there? Okay. Lagay ko baka si Christine Pamplona. Christine. Parang wala pa rin ano. Anyway, we'll check with this. All right. So, gawin natin. Meron pa akong naiwanan dito na isa. Si Kenneth Bourbon. Hello, Kenneth. Munti ko na ma-miss to si Kenneth eh. Kenneth, hello. Hello po, sir. Nandiyan ba yung laptop mo? Yes po. Sige. Can you try to work on the equation 15 algorithm? Apo. Okay. So, tanungin natin yung mga member mo. Si Jaire Joseph Brotonel. Hello, Jaire. Hello. Wala pa siya, no? Rashid M. Nora. Hello, Rashid M. Nora. Sir, si ano po ay nasa biyahe po. Si Mr. Brotonel po and si Mr. Nora. Nasa biyahe. Okay.
O sige, ano mo na lang, i-communicate mo na lang sa kanila kung magawa nila yung algorithm, ano? Sige po, sir. Anyway, ito namang question nito, ito yung task 3. Parang sinimulan na natin yung task 3. Okay? Si Rashid nasa biyahe rin, ano? Okay, Rashid. Si L. Andrew Plata. Hello, where are Hello you? po, sir. Oh, nasa iyo ba yung laptop mo dyan? Yes po. Okay, sige. Try mo nga gawin yung gawin mo yung algorithm. Actually, part yan ng yan yung simula ng task 3. Okay? Kaya bang matapos by next week, Monday? Pipilitin po, sir. Okay, masasanay kayo diyan. Okay, you can try doing it, okay? Yung susunod na sistema na papagawa ko sa kanyo, after that, kung sakasakali, titingnan natin itong isa. Itong isa, buksan ko. Ito, I hope I can make you interested to look at this, okay? Dali isasara ko muna ito. Ito na. Sana maging interested kayo dito. Okay. So, mag-open ako ng bago dito. I will isi-save ko muna ito. Save. Save as dito rin. Pero tatanungin ko dito na bias Ziner. I will call it lagay ko ng bias. Okay. Okay. Ito gagawa ako dito ng parang transistor zener. Pero ito yung magiging challenge niya sa susunod na hopefully magagamit niyo na ito. Okay, ngayon kopyahin ko lang ito. Teka, sandali So, lagay ko vertically. Yan, okay. Okay, so vertically yan Ngayon, meron tayong kukopyahin dito. Kopyahin ko muna itong okay. Okay. Now, ito, ipapakita ko lang sa inyo ito. Nakita niyo itong Q14 na may resistor R8 tapos may resistor R7 na nakikita niyo diyan. Voltage division itong dalawang ito. Okay? Ito yung BBE, halos hindi nagbabago yan. So, ito lumalabas. Ang tawag ko dito, transistor zener. Kasi lalabas, may sasapply ka ng current dito, lalabas sa emitter, pero kahit anong pagbabagong current na ilagay mo dito, yung voltage drop dito hindi magbabago. So, it's like a battery. Zener diode is like a battery. This is what we call zener transistor o transistor zener. Okay? So, ito yung makikita nyo na meron palang circuit na pwede ka palang gumawa ng
ng Zener na ang value ay iba-iba. Okay? So, dito natin ilalagay yan. Yan. Alright. So, lalabas dito, ito sa supplyan ito ng Q11. Pero, hindi ko sasabihin Q11 siya. Gagawa lang ako ng current generator dito kasi ang technique natin dito, dinadampot-dampot natin yung isa-isang transistor at titingnan natin ano pwedeng mangyari. Okay? So, ito lang muna ang pag-aralan natin. So, lalagyan ko siya ng current generator. At yung current generator, yung tumatakbo dito na current na ilalagay natin. Okay, so current. Okay, alright. So, ilalagay natin dyan. Ayan, alright. So, that is the current generator. Ngayon, of course, dahil sa dadaan yung current yan, dire-diretso dito, it doesn't matter. So, lalagay lang na natin ito ng ground. Okay, yan. Lagyan natin ng ground. Okay. Yan ang mga electronic design. Okay, titingnan natin kung okay. Oh. Okay. So, ito current source yan, ha? Huwag mong kalimutan na current source yan. Alright. So, ganyan na. Ngayon, pwede natin tingnan ano yung current na ginawa natin dun sa una. So, pwede natin yun tingnan kasi, okay, pwede rin to. Yun na lang isa. Okay. Isara ko na lang ito. Kunin ko yung isa. Open. Para may continuity tayo. Okay. Alright. Okay. Pag nira natin ito, meron siyang current na ilalabas dito. Ito yung current. Tignan natin yung anong sinabi niya sa current. And this is about okay. Okay. Control C. Alright. So, pwede ko nang isara ito. Window, tile vertical. Control B. O, yan. Sabihin ko, micro. Pero tatanggalin ko na yung A. Kasi sinasabi lang dyan, micro eh. So, yun yung current na tatakbo dito. Ito yung mga model na transistor. Yan. Ngayon, pag niran mo yan, pwede natin ng 10 milliseconds lang. Okay. Window, tile, vertically. Okay. Yan. Alright. So, definitely, ito ang alamin natin, ano yung voltahe nito. Yan. Yan, may voltahe dyan, 1.2 millivolt. Pero, siguro,
pwede ka pa rin maglagay dito ng isa pa para kasi baka fix yung maging value dyan. Lalagay ako dito ng isang resistor. Sabihin ko na lagay ko na ng 1K. Sample lang yan. Okay. So, pag niran ko yan, ang memeasurein natin na voltahe ito. Yan. Yan. It is okay. So, pareho rin yun. Hindi nagbabago. Magbabago itong value nito. Mag-increase ito. Up and down. Titingnan mo kung magbabago ito. Ngayon, what you're going to do here is kikreate kayo ng equation. So, pagkatapos ng task 3, papagawa kasi, create an equation. Anong equation ito? Para ma-solve mo yung current na, yung voltahe nito. Paano mo kukuha yung 1.23 volts dito? So, gagawa ka ng equation dito. So, alam mo yung IE dito, IE, okay? So, siyempre, dadaan dito, lalabas dito, IC plus IB plus yung current through 7.5K. So, ganun yung current na dadaan. So, dadaan na ganun, hahati ng ICQ, hahati ng IBE, may R1, tapos pupunta dito. Yan. Okay. So, that is the next thing na gagawin nyo. This time, kayo ang gagawa ng equation. So, you will do the equation. So, what I will do is ipopost ko ito. Okay, save natin to save. And then I will ask you to ano kaya? Gawin ko na rin kayang task ito sa inyo. Pero sa ano pa, ang deadline nito, teka, ano ba yung deadline ng isa? Okay, let me see. Dumadami ba yung trabaho? If possible, gawin within the time. Ito yung ano, this is the thing that, by the way, as we go along, okay, pa isa-isa ito save natin to. Open ko ulit yung isa. 741. Okay. Special case ito na iti-treat natin. So, pag nalaman na natin yung portion nito, okay, yung current na galing dito sa Q11, mahahati dito yan. Isa dito, at saka isa pababa. Okay. Ngayon, based on the current bias, you will realize biasing is not voltage. Only current is a very good way to bias. Okay? Kukumputahin natin ano yung current na pupunta dito at anong current na dadaan dito. Ngayon, ano sa palagay niyo ang dahilan bakit meron kang constant voltage dito? Para saan ito yun? Ito, nakakonect ito sa base ng Q18, tapos nakakonect ito sa base ng Q19. Ano sa palagay niyo gamit ito? Remember, small circuit, this is just a small circuit. Just a small circuit in IC. But the Q18 and Q19 and Q19 are typical complementary symmetry in all power amplifier. So lahat ng power amplifier meron ito. All right. So
may purpose yun. Bakit ang bias ng Q14 is 1.2 volts? Ano kaya purpose niyan? Okay. Subukan ko pa rin magtanong. Sino ba yung mga hindi ko natatanong? Okay. Red Makaraig, are you there? Nanay ba si Red? Hello, Red. Okay. Sino kaya pwede ko pang tanungin dito? Si nasa biyahe. Okay. Subukan ko hindi ko natanong ito si Mark Tom Atienza. Hello, Mark. Are you there? Mark Tom Atienza? Wala pa rin. Okay, si Manuela Nadera. Mark, are you there? Where are you? May nakita akong parang nag-raise ng hand. Hello? Last video, sir. Nakadata lang po ako. Sorry. Si Lance. Si Lance yun. Nasa data. Si Lance. Okay. Okay lang. Sige. Anyway, Lance. Okay ba yung microphone mo? Pwede ka magsalita? Lance? Hello, Lance? Nasa data. Alright, sige. Hindi pa rin Okay. Tanongin natin dito si Adrian Canlubo. Hello, Adrian? No, siguro magtatanong na ako dito sa iba. Okay, si Desiree. Balik ako kay Desiree. Hello, Desiree. Desiree Acosar. Can you hear me? Nasa biyahe ka pa rin? Canlubo, present. Nasa biyahe lang po. Okay. Ano ba pwede ko itanong? Okay. Ang dinidiscuss ko lang dito is itong Q18 merong base emitter voltage, okay? At ito, ngayon may tinatawag tayo dito kapag wala kang bias dito at ito'y naka-short ito, may tinatawag tayong crossover distortion. So, pwede natin makita yung crossover distortion. So, mangyayari dyan, hindi tuloy-tuloy yung transition sa na sine wave ng output kasi pagdating ng 0.7, makaka-cut off siya. Wala siyang current. So, magkakaroon ng distortion. So, the idea, kaya naglalagay ng Zener voltage dito, transistor Zener, para may bias itong 1.7 ito, 0.6 at saka dito 0.6. Maliit na bias yan. Okay? So, yun ang reason. So, after next week, ang i-discuss natin itong back-end. Ito yung back-end. Actually, ang main bias mo ito. Ito yung portion ito. Ito yung ngayon yung back-end sa dulo. And then we will talk also the front-end. Ito yung front-end. Paano kukwentahin yung current na tumatakbo dito. And this is interesting. Makikita niyo dito paano aadar yung amplifier na tinatawag natin na differential equation. Okay? So,
Siguro maganda siguro i-demo ko na rin tong isa nito. Pero maybe I will ask you to create an equation. Ano kaya ang equation to? Create an equation for Q1, R1, R2 where you can compute for ICQ, IWQ, IR2, and IR1. Okay. Yan ang quite interesting equation that you will make. Okay, so first create an equation, and then siguro I will just send this file, but I can write the requirement here. Pwedeng isulat dito yan. Okay, I'll say ano kaya yung okay. I-cancel ko muna ito. Okay. Q14. Q14 pala ito. Okay. Gawin natin ng 4. Okay, Q14. Okay, so I'll ask this one. Okay. Oh, again. May mali ano man ako. R7 pala yun. R7 and R8. BR8. And then R8. R7. BR8. Okay. IBQ 14 and then ICQ 14. All right, so okay. Saan napunta? Oh, okay. All right.
Nawala. Ayan, baguhin ko ito. Sandali ha. This is 8. Para pareho. Okay. Yung dapat na cancel. Okay, dito. So, dito, okay. Create the equation for computing. Okay. BBE Q 14 IE Q 14 IB Q 14 C Q 14. Okay. IR7 BR7 IR8 BR8. Okay. Of course, I will ask you to compute for B, C, E, Q 14. Ito yun. Okay, so siyado. Mali. Okay, Control M. Yun. All right. So, okay. Ito yun. And then, okay. So, siyempre, ilalagay ko dito. Okay. So, lalagay ko doon sa unang-una. 2. Alright. Okay. So, this is the two question that I will ask you to make. Okay. Okay. And then I'll save it. Save. Okay. Testing ko kung makukuha ko ulit. Okay.
Kulang pa. Okay. So nakita niyo ito. Pero hindi ko muna ito ilalagay sa assignment. Ipopost ko lang ito muna doon sa stream. Okay. Dito muna tayo sa stream. Alright. Okay. So, open new tab link. Okay. Okay. Dito sa link. Okay. Alright. Oh. Alright. I-upload ko dito yung no. Upload ko yung ano. Module. Okay. Okay. So, okay. So, gagawa niyo ito, pero okay, so ganito lang. Pag nagawa niyo ng maayos to, create equation, madali na yung mga susunod eh. Okay? So magiging madali na yung mga susunod, okay? And I will post this one, okay? Okay. Marami kayong, I hope na matututunan. Current generator, ano ba isa? Voltage. Ngayon, yung mga simulation ng voltage is usually the base emitter drop is usually constant, okay? Okay, so paano gagawin yung sinerset transistor? That's how you will learn how to do it, okay? Okay, so okay, you can spend the rest of the hour to do the assignment, okay? Okay ba, Syra? Hello? Okay po, sir. Sige. So, gagawin natin na asynchronous ito. This will be asynchronous.
you can log off, but I will still keep uh, the class open kung may magtatanong. Pero kung gusto nyo, mag-log off na kayo, tapos gawin na niyo yung gawin na niyo yung itong assignment. Okay? Cancel. Ano ba ito? Okay, classwork. Punta ako sa classwork. Okay, so gagawin niyo itong task 3, teamwork ito, task 3 teamwork. So I want you to work as a team. Okay? Okay? Sige. Okay po, Okay. sir. Yeah, you can go. You can go now. Teka, sandali. Bago muna kayo umalis mag-ano lang ako, kukuha lang ako ng picture, yung class picture para for everyone. Pin this on the side. Okay. All right. Okay. Okay, so gagawa lang ako ng just a moment. Okay. Okay. Kita niyo ito. And then I will what? Nawala. Ay, okay. Mali na pindot ko. Sandali Ulitin ko. Okay. Okay, so this will be save. New ang napindot ko Save as. Okay, 409. Okay. 30 ngayon. Rasyat, okay. This will be 30. Today is 30. So, okay. Saira, kailan tayo walang klase? November 1 and November 2 ba? Wala po pong final announcement, pero 1 po ay sure na. Yung 2 Yung and 2 3 hindi po ay pa. Yung 1, today is Wednesday, meron tayong 31, Thursday. Friday is 1, Saturday is 2. Tama, Okay? Yes po. Okay. So, pagkatapos ng bagyo kumusta na lagay? Marami bang nasalanta sa mga kaklase mo? Si Prenito, alam ko na nagkaroon ng problema sa barangay niya Apo. yung kuryente yata sa Batso, nagkaroon ng problema. Inaayos pati yung wifi. Umaandar na ba yung wifi kaya doon sa Batangas? Okay. So, kumusta naman? Wala namang Okay. Sige. Okay. You can log off to do your work, okay? Hindi mo na ako maglalag off. Mag-standby lang ako dito just in case na meron kayong gustong itanong or what. Okay? Kung magkaroon kayo ng problema doon sa ginagawa nyo, pwede rin natin itanong yun. Ayusin natin. Okay? Alright, let's go now asynchronous. You can log off. Okay. And then, pwede na kayong mag-log off, siguro ilagay ko dito sa
Okay. Uh, Thank you po, sir. okay, sige. Okay. Lahat kayo, alam niyo yung telephone number ko, ano? Ano, lagay ko na lang dito. Okay. Okay. So, while you're doing that, and then I will spend my time checking the paper. Okay. Nag-check lang ako ng ano. Checking ko lang itong remaining 5. Okay. Ito yung kay unahin ko muna yung sila Libaton, yung irregular polygon. Alright. Alright. Okay. So, teka. Tama. Tama ito. Unahin ko muna sino ba yung kasunod dito? Okay. Tas. Tapos na ito si ano eh. Tapos na si Libato. Ano ko na lang si Libaton. Alright. Unahin ko muna ito ha. Mark Lester Libaton. Okay. You have not attached your file. Now. You have now. Sinabi ko, you compile with requirement. You complied with requirement except the acknowledgement. Okay. Okay. So, ito na lang. Save. Student. Libaton. Okay. 20241030. Alright. Now, 2:37 October 29. 2:37 p.m. October 29. Tama ba yun? $337. Okay. Checking. Checkin natin yan. Kulang pa pala.
Doble. Teka. Paano nangyari yun? List. Details. View. List. Sandali I think, ulitin ko na lang ito lahat to. Okay, so I'll just repeat the download. Download again.